ang lahat. Claudine Barreto nagwala di umano sa bahay ni Milano Sanchez matapos kampihan ang kasambahay. Hiwalayan kumpirmado na nga ba? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Sa mundo ng showbiz, hindi na bago ang mga kwento ng pag-ibigan na biglang naglaho mula sa bula o parang bula. Ngunit may mga pagkakataon na ang hiwalayan ay hindi lamang basta tungkol sa kawalan ng spark, kundi dahil sa mga pangyayaring tila pang teleserye ang dating. Ito ngayon ang mainit na pinag-uusapan sa social media at ang umpukan ang di umano'y bigla ang paghiwalay ng actress na si Claudine Barreto at ang kanyang boyfriend na si Milano Sanchez. Ang mas nakakagulat ang dahil umano ay hindi third party o silusan, kundi isang matinding insidente sa loob mismo ng bahay ni Milano na kinasasangkutan ng isang pinagkakatiwalaang kasambahay. Ang mabilis na simula at bigla ang wakas. Parang kailan lang nang ibalita at kiligin ang mga fans na namumuong pagtingin sa pagitan ni Claudine Barreto at Milano. Si Milano, ang kapatid ng kilalang broadcast journalist na si Corina Sanchez, ay nakitaan ng publiko bilang isang potensyal na dawan para kay Claudine Barreto. Matapos ang ilang taon na pananahimik at ang mga pagsubok sa buhay pag-ibig, marami ang natuwan at kilan natagpuan na muli ng optimum star ang kanyang kaligayahan. Subalit sadyang mapaglaro ang tadhana. Sa ulat ng bitiranong showbiz columnist na si Christy Fermin, tila napako ang pangako ng forever dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, tuluyan na umanong naghiwalay ang dalawa. Ang masaklap ito ay nangyari sa panahon na sinusubukan pa lamang nilang buuin ang kanilang pagsasama sa iisang bubong. Ang paglipat at ang simula ng tensyon, isinawalat ng source na pansamantalang lumipat si Claudine sa tahanan ni Milano. Kasama niya sa paglipat ang kanyang adopted son na si Noah, dalang ilang maleta at mga personal na kagamitan. Ito sana ang simula ng mas malalim na pagkakakilala at pagsasama, isang hakbang na karaniwang ginagawa ng mga magkarelasyon na seryoso sa isa't isa. Ngunit ayon sa kasabihan, malalaman mo lang talaga ang ugali ng isang tao kapag kasama mo na siya sa bahay. Dito na raw nagsimulang magkaroon ng lamat. Dito na raw nagkaroon ng isang lamat o nagsimula ang lamat. Sinasabing bago pa man dumating si Claudine, mayroon ng established na sistema at mga tao sa bahay ni Milano. Mga taong matagal nang naninilbihan at pinagkakatiwalian ng pamilya o pinagkakatiwalaan. Ang pagpasok ng isang bagong reyna sa tahanan ay hindi naging madali. Ayon sa kwento, nagkaroon agad ng tensyon sa pagitan ni Claudine at ng mga kasama sa bahay. Ang inaasahang smooth transition ay nauwi sa pakiramdam at hindi pagkakaunawaan. Ang insidenteng sigawan at sumbatan. Ang mitya ng hiwalayan ay sinasabing nag-ugat sa isang insidente na kinasasangkutan ng isang long time na kasambahay ni Milano. Ang nasabing kasambahay ay hindi basta-basta empleyado lamang. Siya ay matagal nang naninilbihan kay Milano at sinasabing itinalaga pa mismo ng kapatid nitong si Corina Sanchez. Ibig sabihin, subok na ang katapatan at serbisyo nito sa pamilya. Ayon sa salaysay, nagkaroon ng pagkakataon na nagkamali ang nasabing kasambahay. Bilang reaksyon, hindi napigilan ni Claudine ang kanyang emosyon. Sa sobrang galit, napasigaw umano ang actress at pinagalitan ng kasambahay. Ito ang tagpong naabutan ni Milano. Ang kanyang girlfriend na galit at ang kanyang pinagkakatiwala ang tauhan na nasa gitna ng sermon. Dito na nangyari ang hindi inaasahan ni Claudine. Sa halip na siya ang kampihan o patahanin ng kanyang nobyo, mas pinili umano ni Milano na ipagtanggol ang kasambahay. Para sa mga saksi, natural lamang ito dahil parang kapamilya na ang turing nila sa staff na iyon. Ngunit para kay Claudine, ito ay tila isang sampal sa kanyang muka. Mas mahalaga ba ang kasambahay? Ang nasasabing insidente ay nagdulot ng matinding pagtatalo sa pagitan ng magkasintahan. Para sa isang babae na nasa isang relasyon, masakit isipin na sa oras ng alitan hindi siya ang pipiliin ng kanyang partner. Sinasabing ikinagulat at ikinainis ni Claudine ang naging reaksyon ni Milano. Pakiramdam niya mas mahalaga pa ang damdamin ng kasambahay kaysa sa kanyang nararamdaman. Ang argumento ay lumalim at nauwi sa desisyon na tapusin na ang lahat. Para kay Claudine, ang kitang-kita na pagkampi ni Milano sa iba ay indikasyon na hindi siya ang prioridad nito. Hindi raw sapat ang naging pagkakamali ng kasambahay para humantong sa ganoong klaseng sigawan. Ayon naman sa panig ng mga nakasaksi, kaya marahil ay naramdaman din ni Milano na kailangan niyang protektahan ang kanyang tauhan mula sa matinding galit ng aktres, reaksyon ng publiko at ang mga hula ng Marites. Nang pumutok ang balitang ito, hati ang reaksyon ng mga netizens. May mga naaawa kay Claudine dahil tila lagi na lang siyang sawi sa pag-ibig. Marami ang nasasabing sayang dahil nakitaan na siya ng saya
at kapayapaan ng silapan ni Milano. Ang mga post niya kamakailan na puno ng kalungkutan at hugot ay tila nagpapatunay na may pinagdadaanan siyang mabigat na pagsubok. Sa kabilang banda may mga hindi naman nagulat. Matarandaang noong simula pa lang ng kanilang relasyon. Marami na ang nagnega at nanghula na hindi ito magtatagal. Isa na rito ang dating partner ni Milano na si Patty, na noon pa man ay nagpahayag na ng kanyang saloobin na hindi mag-workout ang relasyon ng dalawa. Tila nagkatotoo ang mga hula ng mga kontrabida sa kanilang love story. May mga netizens din na nagbigay ng opinyon tungkol sa issue ng kasambahay. Ayon sa ilan, mahirap talagang pumasok sa isang bahay na may mga loyalist na ang pakikisama ay isang sining na kailangang matutunan, lalo na kung ikaw ang bagong salta sa isang tahanan na matagal ng payapa bago ka dumating. Ano ang susunod? Sa ngayon wala pang opisyal na pahayag na inilalabas ang kampo ni Claudine Barreto o Milano Sanchez. Ang mga impormasyon ay base pa lamang sa mga source at ulat ng mga showbiz insiders. Gayon pa man, ang pananahimik ng parehong panig at ang cryptic post sa social media ay lalo lamang nagpapalakas sa hinala ng publiko na tapos na ang maliligayang araw. Kung totoo man ang mga balita, isa na namang kabanata sa buhay ni Claudine ang nagsara. Isang kabanata na puno na sana ng pag-asa, ngunit natapos sa isang masakit na paraan. Para sa mga tagahanga, ang hiling nila ay makahanap na sana ng tunay na kapayapaan at pagmamahal. Ang kanilang idolo maging sa piling man ng iba o sa pagmamahal ng kanyang sariling anak at sarili. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na kabanata sa totoong buhay na drama nito. Dahil sa showbiz, ang mga katotohanan ay minsan kakaiba pa sa aksyon sa fiction. Kaya naman, ang nangyari sa buhay ni Claudine Barreto at kay Milano ay para talagang teleserye. At sa kabilang banda, Claudine inatake ulit. Jowa nagsalita sa pagkakadawit ng aktor sa away ng kasambahay. Ang Facebook post ni Claudine Barreto noong December 16 at 17 was supposed to be a big day for Claudinians, but due to my relapse from anorexia, we have decided to postpone our big get-together and move this February. I promise it will be worth it. Know that I love you all, and we will get through this relapse like before. Sa comment ng fans ni Claudine, okay lang sa kanila na hindi tuloy sa original date ang kanilang get-together para gumaling muna siya. May mga nanginayang kaya lang importante sa kanila ang health ng actress. Hindi nabanggit ni Claudine ang cause ng pag-relapse ng kanyang anorexia. May naniniwalang dahil ito sa stress dahil daw ito sa fake news na may kinalaman kay Milano Sanchez. May paglilinaw si Milano sa issue na involve si Claudine. Una rito ang pag-aaway ng kasambahay niya at si Claudine at mas kinampihan daw niya ang kasambahay niya. Isa pang nilinaw ni Milano ay ang issue na live-in sila ni Claudine at dahil sa away nila umalis ang actress sa kanyang bahay. It has come to my attention that a talk show vlog published a video yesterday, December 13, 2025, featuring skewed information about my household and the people dear to me. It is rather disheartening that a person or persons have been spreading false narrative